victim, not the assailant relative to the victim, but the tip of the barrel of the gun. So if, for example, as here, if there is a possibility, if Chief Inspector Laraga was more than 7 inches away, but considering that he would have to extend his hands plus the length of the barrel of the gun, then that would be an additional distance between the tip of the barrel of the gun and the point of entry on the body of the victim, Your Honor. So you can add the 7 inches to the length of the hand of arm length and the length of the barrel of the gun. But that would still make the explanation about being dark and all that he could hardly see the mayor rather incredulous. Totoo po yun, Your Honor. Hindi po ako nagsisinungaling doon. Talagang madilim po, Your Honor. Hindi ko po talaga siya nakita. Okay. Wala ho ba dyan si Abellanosa? Although my time is up. Yeah, you can have your third round later. Thank you. At this point, I'd like to give a chance to those mentioned by Kerwin, starting from Superintendent Marcos, Chief Inspector Laraga, Superintendent Matira, all those mentioned. You're now given the floor to confront, but I must warn you, you should address your statements or your questions to the chair, not directly to Mr. Espinosa. Yes, Okay. Your Honor. I'll give you the chance. Thank you, sir. Gaya po yung mga sinabi kanina ni Kerwin, Your Honor, binanggit niya po yung pangalan ko, nasabi niya, binigyan niya po ako ng pera para daw doon sa political purposes sa pagkandidato ng misis ko. Pero hindi ko po inaalintana na si Kerwin is maaring galit sa akin, galit sa grupo ng CIDG dahil sa nangyari sa ama niya. Natural po na reaksyon ng isang tao. Pero yung sinasabi niyang tinanggap kong pera para sa asawa ko, hindi naman po ako humawak ng posisyon sa Region 8 na gaya ng sinasabi niya kanina na PEDSOT, REDSOT, ARSOG, lahat operating arm ng illegal drugs. Ang naging posisyon ko po after my OSEC, isang schooling po yun ng PNP at na-reassign po ako ng Region 8, deputy po ako ni Colonel Simborio, R1. Deputy R1 po ako na 1 taon. Administrative position that has nothing to do with anything about illegal drug operations. Katapos po, hindi po siguro ako kursunada ng Regional Director na bago, nilipat po ako sa Leyte PPO on 2016 as Deputy Provincial Director for Administration. My work was pertaining to administrative matters again. I was handling the PGS of Leyte PPO. So, para po ako suhulan o maging protector ni Kerwin, napaka-imposible po nun. Wala po ko, hindi ko po siya kilala at hindi pa kami nagkita kahit minsan. At wala naman akong proteksyon na kayang ibigay sa kanya. 3 milyon. Hindi naman po ako regional director. Hindi naman ako provincial director. Hindi naman ako general. Ano ba naman? Pagkatapos po, yung allegation niya during election, totoo po yun, nasa Albuera ako. I was deployed by my provincial director as supervisor for the 4th district. Supervisor for election. Election purposes, sir. Pero pumunta po ako ng Albuera, wala akong dalang tao kahit isa. Colonel Simborio can attest to that. Solo katawan akong pumunta ng Albuera. Wala akong dalang army. Paano po ako magkikialam sa operation ng Albuera Police Station? Eh, hindi naman po ako ang chief of police doon. I didn't take over ko yung power ng chief of police. I was just there to oversee. Isa pong ikinagalit sa akin ng mga Espinosa Group. Kasi
I thought na tahimik na yung eleksyon eh. Kasi yung isang insidente lang na nangyari doon, nung binaril yung bulletproof na sasakyan ni Mayor de la Serna. Habang tumatakbo along Albuera papuntang Ormoc, nag-report po si Mayor de la Serna na binaril siya, yung sasakyan. Yun lang po, other than that, wala. So nag-eleksyon nung araw na yon, kaya lang yung army na naka-augment sa station, may binaril po na membro po ng Espinosa Group. Patay po yung tao sa harap ng istasyon. And they were thinking na ako po ang kumbaga responsible because I was the high-ranking officer on the scene. Doon po nag-umpisa yan. Ngayon, pangalawa po, pagkatapos po ng immediately right after the election week, nag-report po ako kay Colonel Simborio, nandito naman si Sir, lahat po ng identified ko na member ng, not necessarily member, but patong sa Espinosa Group, pinarelieve po ni Colonel Simborio based on my report. Pinatanggal ko, PO3 Matugas et al. Di ko na po matandaan yung iba. Tapos may nahuli pa kaming 2 gunman at triggerman ng Espinosa Group, na yung isa, tiniay ng army, nagbigay lahat ng impormasyon tungkol sa shipment, lahat ng transaksyon tungkol ng Espinosa Group. Yung tao na nagsalita na yun, hindi na nila pinansahan. At saka na-recover na baril doon, nakaregister kay Mayor Espinosa, isang Glock. So we were sure that was members of their group. At saka sasabihin po niya na ito po, personal na po ito. Pero kailangan ko po ito dito sabihin. Sabi niya, nanghingi ako ng pera para sa asawa ko kasi eleksyon. 2016. Hiwalay na po ako sa asawa ko since 2013. I was separated with my wife. Not legally, pero bumukod na po. Nakatira na po ako sa father ko. Siya nakatira dan sa hometown ng ano ko. Nagkaroon ng trouble yung marriage life ko ng December 2012. Pero we formally separated around mga January 2013 up to present. Mag-aapat na po na taon ngayon. Bakit po ako tutulong doon? Hindi nga po ako bumuto eh. Pangalawa, anong ginawa ko? Pinutol ko yung ATM na hawak ng misis ko para mabalik sa akin yung sweldo ko. Pinutol ko yung extension card ng credit card ko sa misis ko. Ano pa yung pinaggagawa ko? Dahil galit siya sa akin, galit din ako sa kanya. Tapos ba't ako hihingi ng 3 million para sa kandidatura ng misis ko? Inatalo nga eh. Talo pa sa eleksyon. Independent. Wala namang pera. Pabrika. Puro, dapat dito, nasasabi siya na, magsasabi na siya ng totoo. Dapat sinabay niya sa affidavit niya, yung tulad nung kwento ni Major, Uluan, ang first name ni Uluan? Edwin Uluan, Chief of Police ng Albuera. He became Chief of Police of Albuera from January to May 2014. 38 ang patay sa Albuera. Nung time na nasa Albuera ako, namatay Vicente Habon, dating barangay chairman na naging SB member. On May 31, he was shot dead in front of his house. Rodolfo Sicorta, killed. Victim, Alfred Bucabuca, former policeman, binaril din, inambus after lang ng eleksyon. Kasi sinisingil nila yung mga hindi sumuporta sa kanila. Dapat kasama sa affidavit niya yun kasi ang daming umiiyak na pamilya na biktima ng Espinosa Group. Dapat mabigyan ng hustisya po yun. Hindi po naman dadawit sa dito kung sino-sino yung dadawit niya. Yung mga biktima ng mga namatay na pamilya, hindi pa niya pinananagutan. And my unit is the responsible unit on filing cases on the Espinosas. Kami nag-file dyan ng 3 kaso kaya nagkawaran po yan. Bakit sila nahuli? Bakit sila yan nahuli sa Abu Dhabi? Kami yan nagpursigi. Ngayon, kung pinagplanuhan ko pong patayin yung tatay niya, dahil para sabihin, para hindi siya magsalita, dapat pinagsabay ko na sila. Sabay ko na silang bibirahin.
Hindi ko na pinailan ng kaso. Katapos sabi niya dito, dina-downgrade pa niya yung shipment niya ng Cebu. Sabi niya 1 kilo, 2 kilo. Dito sa affidavit ng nasa WPP ni Mr. Adorco, umaabot na ng 20 kilos hanggang 50 kilos. Nandito rin nakalagay sa affidavit ni Mr. Adorco. Sabi niya hindi niya na-meet si Peter ko at si Peter Lim. Nandito kasama si Adorco sa Thailand. Nandito sa affidavit. This affidavit was used, ginamit namin ito pag-file against Kerwin Espinosa. Excuse lang, Superintendent. Secretary Aguirre, yung abordo ba nasa WBB? Adorco. I am not aware. Marcelo Adorco po, sir. We will check, driver. Your Honor. Driver? I have the authenticated certified true copy from the prosecutor's office. Okay. Sige, go ahead. Tuloy. Kaya napaka-unfair po itong inaakusa sa amin. Gaya po nung oras na sinasabi na naging premeditated ang operation namin. Narinig ko live interview sa isang media man na kasama sa operation. Sabi niya, 3:05 naman talaga daw kami dumating doon sa area. I was trying to convince this committee na we were not aware about the time. Alam po natin na hindi po conscious ang operatiba sa oras. Kahit nga ngayon, tanongin ko isa dito kung ano oras siya tinanong ng isang member ng committee, hindi niya siguro matandaan eh. Kaya ito, masakit din ito para sa pamilya namin. Pamilya ko, pamilya ng membro ng CIDG. Tatarbaho po kami, sir. Chief Inspector Laraga, what will you say? Yes, Your Honor. Good afternoon. Ang masasabi ko lang po kay Kerwin, I'm not saying na mali lahat nung sinabi niya. Maybe it's half true and half lie. Siguro, sa part namin, lalo na sa akin, I could say na... And what's not doon sa sinabi niya? Yung sinabi niya po, Your Honor, na ako yung kumontak sa kanya through ni General Luot na humingi ako ng 120, 100 kay General Luot, 20 sa akin. Yung unang lapses ko pa doon na naano sa kanya, hindi na nga niya binigyan yung regional director ng 500 po, Your Honor. Kasi masyadong malaki, hindi niya kaya, monthly. 300 lang daw ang binigay niya. Tapos yung binibigay niya sa akin, 120 weekly. Magkano yun? 480. Sino ba si General Lord at that time? Is just only the Deputy Regional Director for Administration. So mas ibig sabihin, mas takot ka pa kay DRDA kaysa sa RD. Paano nangyari yung ganun kung totoo yung sinasabi niya? And then, paano po ako naging 20,000? Sabi mo, depende sa rango, 15,000. Ako 20,000 kaagad, ikapopromote ko lang nun ng kapitan. From inspector to senior inspector, 2010. Bakit ako nag 20,000 kaagad, tapos collector lang ako? Yung mga ganyan ba na mga... madali lang po kasi mag-implicate kahit nga ako, pwede kong sabihin kung sino. Pero dapat may basis po. At saka hindi po ako po personally, at that time, nasa Tacloban ako nung sinasabi niya na 2011, 2012. I was there at Tacloban after I was transferred from Leyte PPO under the leadership of Police Senior Superintendent Kaubat. And I was already studying law by that year. So, hindi po ako naging tao o bata ni General Luot. Tanungin nyo lahat ng naka-assign doon sa region or yung naging bodyguard or security ng DRDA kasi hindi naman nagpapalit yun. Kung ever since nakita ba kami ni General Luot nung nandun siya sa Region 8, mapapahiya ka lang, Kerwin, Your Honor. Yan ang masasabi ko.
Kasi, tapos isa pang punto ko, Your Honor, sinabi niya, tinanong siya nung nakita ko yung interview nila ni Chief